Magandang araw po. Ako po si Leo Markenrico, ang System Analyst. At ang partner ko po ay si JV Ursha, ang aming programmer. So ang title po namin ay Arkila, a mobile-based tricycle ride reservation application. So para po sa background of the study, so alam naman nating lahat na yung transportation system ay importante para sa isang bansa, sa isang city. So para magtuloy-tuloy yung success ng ekonomiya, syempre dapat maganda yung transportation system. So dapat lahat ng mga problema na na-encounter ay laging ini-improve at nire-resolve. So sa pangalawa, so yung meron na tayong mga existing mobile-based application system para sa mga ride-hailing services. So yung mga application na yun ay napakalaking tulong para sa atin bilang commuters at para na rin sa mga drivers. Mas mabilis yung communication at mas convenient siya at very relevant pa lalo sa panahon ngayon na may pandemic, may health risk. So dito sa Pilipinas, meron tayong Philippine Transportation Network Company or TNC. So ito ay isang organisasyon na nagre-regulate ng mga mobile application at ng mga ride-hailing services gaya ng Uber, GrabCar at Angkas. So existing na siya. So ang pagkakaiba lang ay walang specifically na naka-assign para sa mga tricycle vehicles, kahit na karamihan sa city ay very common ng mga tricycle kahit saan. So as of today, wala ring mga ride-hailing application na na-develop para sa mga tricycle. So yun yung isa sa mga reason na ito yung naisip namin. So para sa statement of the problem, una, sa panahon ngayon napaka-unsafe dahil sa virus dahil sa physical interaction kapag mag-inquire o magre-reserve ng ride. So sa pangalawa, inconvenience na na-encounter natin bilang commuter sa paghahanap ng masasakyan para sa transportasyon, lalo ngayong pandemic. So sa pangatlo, para naman sa mga tricycle drivers, so syempre dahil din sa pandemic, hindi rin sapat yung kinikita dahil nabawasan yung mga commuter dahil sa limited na interaction sa labas. So ito naman yung mga objectives namin. So sa una, mag-develop ng system na makakabawas sa physical interaction para maiwasan yung virus. So sa pangalawa, makadevelop ng system na makakatulong sa atin bilang commuter na makahanap ng nasasakyan pag kailangan natin, makapag-arkila at mabilis na pakikipag-communicate o pakikipag-transact sa mga driver. So sa pangatlo, makabuo ng isang system para makatulong sa mga tricycle driver na makahanap ng potential client na nangangailangan ng masasakyan. So para sa limitation of the study namin, una, online payment ay hindi pa po kasama sa aming system. Pangalawa, other form of vehicle is not included dahil meron na naman doon na nakadevelop. So ang sa amin na lang ay specifically para sa mga tricycle. Pangatlong limitation, so hindi rin kasama yung delivery ng product o anumang item. Yun. Okay, so para sa conceptual framework namin, para sa input, so dahil ito ay isang ride-hailing service, sa aming knowledge requirements, kailangan syempre ng skill in driving para sa mga drivers, tsaka information din sa mga transport location. So sa ngayon, nagpo-focus kami dito sa Cabuyao City. Para sa software requirements, Android SDK, jQuery Mobile. Para sa hardware requirements, Android mobile device version 4.4 pataas. So para sa process namin, meron kaming planning para sa una, system analysis, design, development, testing at implementation. So ang pinaka-output namin ay mobile-based tricycle ride reservation application. So if ever na may feedback, babalik lang kami sa process. So para sa aming software methodology,
ang aming ginamit na guide ay Rapid Application Model. So, pinili namin to dahil dito, ayon sa description, tsaka sa steps na rin, mas nagpo-focus ang RAD sa user design at construction ng system, tapos less emphasis sa planning. So, very ideal siya para sa sitwasyon namin ngayon na kailangan din namin makabuo agad ng system. So, yun, ang steps ay requirements planning, design, construction, at implementation. So, ito naman yung aming project design para sa commuter. Merong 3 functions, system access. So, yun yung pag-create ng account, login, at logout. Para naman sa ride reservation, so makikita niyo yung availability ng driver, presyo ng pamasahe, instant messaging sa mga drivers, so mga reviews and ratings, at GPS location. Pangatlong function, yung user experience. So, andito naman yung profile, user profile, at saka user history. So, sa driver account, ganun din, 3 function. Sa system access, create account, login, logout. Sa ride reservation, so nakikita nila yung mga request para sa ride reservation, pamasahe, instant messaging, at GPS location tracking. Para naman sa user experience, ganun din, user profile at user history. So, ito naman yung aming flowchart para sa commuter account. So, simula sa register, pag-login. So, kapag hindi pa nakapag-register, mag-register muna. Then, login. Kapag valid account. So, i-enter lang yung pickup location at time. Tapos, i-enter din yung destination, ipili ng driver. So, after nun, iintayin na lang nila yung service at para sa ride completion. So, para sa ride completion, after nun, so mode of payment, either cash or GCash. So, sa kanilang transaction na yun, hindi nakasama sa system, kagaya ng sabi ko sa limitation. So, yun, magbabayad lang. Then, after nun, pwedeng mag-leave ng review. Pwede rin hindi. So, yun. Yun na yung end ng process para sa commuter. Ito naman yung flowchart para sa driver. So, ganun din, register, log in. Pag valid, nakaka-access sa account. So, syempre, kung available sila, tsaka sila mag-a-accept ng mga ride request. Kapag hindi muna sila mag-a-accept. So, sa mga ride request naman, pwede silang mag-accept or mag-decline. So, pag nag-decline, pwede naman nilang message yung client kung bakit o kung ano man ang reason. So, pag in-accept, ayun lang, ride completion, sunduin na nila yung pasahero. Then, after ng ride completion, so, pamasahe, magbabayad. Then, yun. End ng process para sa driver. So, para naman sa activity diagram, so, para sa commuter, so, kagaya rin ng sa flowchart, magla-login. Kapag hindi valid, magdi-display lang ng error yung system. Kapag valid, makaka-access siya sa system at makakapag-enter ng pickup time, location, at destination. So, after niya yun makapag-enter, magdi-display lang yung mga list ng available na drivers. So, pipili sila doon. So, after nun, antayin na lang nila yung confirmation. So, pwedeng decline. Kung decline ng driver, pwede silang pumili ulit. Kapag in-accept, aantayin na lang nila. Then, ride service completion. Then, pwede silang mag-give ng review at ratings. And then, save data. Para naman sa driver, din, maglalagin. Kapag invalid, magde-display ng error yung system. Kapag valid, pasok sila sa system. Then, makikita nila yung mga ride reservation request. Yun ay pwede nilang i-accept at i-decline. Kapag in-accept nila, ride service completion, and then, yun na po yun, save data. Ito naman yung aming pre-survey evaluation result. So, meron kaming 25 items na criteria para sa aming pre-survey. At meron kaming 50 respondents. So, 10 admin ng TODA, 10 drivers, at 30 commuters o random people na nagko-commute.
So, ito yung una naming category, ride accessibility. So, ito na yung summary. So, makikita natin na 51% yung nagboto ng 3. So, okay. 37% yung sa 2, 5% yung sa 1, at 7% yung sa 4. Dito pala ang highest rating ay 5, ang lowest ay 1. So, ang overall average niya ay 2.6, which is equivalent to fair. Para sa pangalawang criteria naman namin, yung ride experience, ito naman yung summary. Ayan yung mga questions namin. And then sa summary, okay, 50% yung sa 3, 42% sa 2, 6% sa 4, 2% sa 1, at sa 5 ay walang nagboto ng mataas na rating. So, ang overall average ay 2.6, which is equivalent to fair din. Para sa pangatlo, sa communication naman, sa mga criteria para sa communication, ang overall average namin ay 2.41 at fair din. Dito, marami ring nagboto sa 3, 43%, at sa 2, 39%, sa 1, 13%, at sa 4 ay 5%. Ibig sabihin, parang hindi maganda yung communication kasi bagsak. Pero relevant din naman kasi tungkol, during pandemic kasi, kaya understandable naman. Para sa mga panghuli naming category, which is ride safety, sa lahat ng criteria regarding safety during transport ay nandito. Ang overall summary ay ito. Ang overall average ay 2.32, fair din. So, 40% ang overall para sa 3 at 2, 16% para sa 1, 4% sa 4. So, bagsak din siya. So, understandable kasi nga may pandemic, hindi naman talaga safe ngayon magbiyahe. Okay. So, para sa overall summary namin ito na yung lahat-lahat. So, para sa overall, ang bumoto ng 46% ay 3. So, para sa 2, nakaabot ng 39% na boto. Okay. Sa 9% sa 1, 6% sa 2, at 0 sa 5. Hindi ganun karami sa 5. Okay, so ang overall average namin ay 2.48, which is equivalent to fair. So, yan. Dahil pang room for improvement. So, yun na po yung para sa aming ito na yung para sa aming PowerPoint presentation. Kasunod na po yung aming system presentation. Maraming salamat po.